Kalma, baby, kalma. Yes, baby, kalma ka lang. For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano pataasin ang ating arrangement. Papasok ko pala ito sa loob. At dahil medyo malaki, medyo puputulan natin at paliliitin para magkasya sa loob. Kasi pag pinilit natin, masisira lang siya. So habang pinapaliit ko ito, ay unti-unti kong binaon at sinagad sa loob para hindi masyadong mamasa. Tapos kumuha lang pala ako nitong brown na mahaba na ito. Dahil medyo mahaba, medyo pinaliit ko rin. Nutol ko sa sakto na size. Alam nyo ba pag nabasa yan, pwedeng lumamot yan. Kaya tatakpan natin ng plastic. So kumuha lang pala ako ng cellophane at binalutan ko yung dulo niya. Tapos gumamit ako ng scotch tape para hindi matanggal. Doble pala yung ginawa natin. Na dulo-dulo lang. Para pag nabasa, hindi siya mababasa. Kasi may protection siya. Tapos naglagay na rin ako ng mga bamboo sticks para maging suporta doon sa pagtutusukan natin doon sa sponge. Kasi pag hindi natin linagyan to, may chance na mabasa yung brown. Tapos yung brown malalambot. Baka matumba. Ito na nga, dinoble natin. Taas at baba. Bali ito yung magsisilbing katuwang niya habang buhay. Saring lang din. Ang patatag ng pagkakatayo ng brown na yan. At syempre, hindi siya kagandahan. Ay babalutan na natin ito. Gamit itong brown na kesh. So ayun, rinolyo lang natin para hindi makita yung umbok-umbok at yung mga hindi magagandang parte. Yung standa yan. Syempre, tinusok ko na siya dun sa sponge. So ginit na ko lang, isinagad ko hanggang baba. Tapos ipinatong ko naman yung pinakaulo niya. So syempre, para hindi maggalaw-galaw, hindi magkalas-kalas, mamayang bubuhati ni customer kasi baka hahawakan niya dyan sa may pinaka-brown na yan. Sa sobrang excited niya, ay lalagyan natin ng green tape para mas maging matatag at hindi matanggal nga. So yun na guys, tapos ang ating lalagyanan ng arrangement. Sana'y may natutunan kayo. Syempre, for the exciting part, ay maglalagay na tayo ng mga bulaklak. Pero before that, bunda, maglagay tayo ng mga pan-decorations. So, gumamit lang pala ako ng mga masinjana. Iniwan ko ang matigas na part nila. Madaling salita ay tinanggal ko yung mga gilid-gilid. Dahil maganda siyang pang arco-arco like this. O, diba? May connection siya from top to bottom. So, naglagay na rin tayo ng mga masinjana. Syempre, para mas maging malaki yung arrangement natin, lagyan natin ng tatlong ganyan sa taas na masinjana. And syempre, maglagay na rin tayo ng mga roses na violets. So, lagyan din natin sa taas. Bali, 10 pieces pala yung ginamit natin na roses dyan. At syempre, parang groups muna tayo. Bawal muna tayo mag-mekos-mekos. Bali, groups siya. Hindi ko siya pinaghiwa-hiwalay para ma-emphasize yung mga colors. So guys, meron kaming bagong bulaklak pero hindi ko siya alam. Akala ko nung una, chrysanthemum siya. Comment down below kung anong klaseng bulaklak yan guys. Okay guys, binungkos-bungkos lang natin na syempre naglagay din tayo ng solidago. Ito yung solid na gago. Okay, so naglagay din tayo ng mga baby roses na kulay pink. Ay, magandang combination ito sa kulay na violet, dark violet, at saka gustong-gusto ito ng mga customers. So ito na nga, tapos na tayo maglagay ng bulaklak at syempre maglalagay naman tayo ng additional na mga greens for more spectacular na design. So nag-add na tayo at syempre para mas maging maganda ay sprayan na natin yung bulaklak dahil medyo dry na siya. So yun, sprayan lang natin and wala. Tapos na ang ating arrangement na pinataas, pinalaki at pinabongga. O diba guys, mas medyo lumaki siya at sa tulong na rin ng mga greens natin ng mga masinjana ay nagkaroon siya ng design na tiyak magugustuhan ng ating mga customers. At ay ito lamang at sana may natutunan kayo na naman sa mga discarding pang florista. Maraming salamat and good days. Bye! Janjaranan! Shoutout! Maraming salamat sa mga nag-share ng recent video ko. At kung gusto mo mapasama sa shoutout, i-share mo na ang video na ito. And for more nakakatuwa at nakaka-goodbye sa videos, please like, comment, and follow my Facebook page. Kita-kits!